Sa tindi ng korupsyon na bumabalot sa flood control, kulang pa sa pangil ang nilikhang Independent Commission for Infrastructure ni Pangulong Bongbong Marcos. Para kay ML Party List Representative Leila De Lima, masyadong limitado ang saklaw na kapangyarihan ng komisyon na binuo lang sa bisa ng isang executive order. Pakinggan ang report ni Milky Rigunan. Nakukulangan si House Deputy Minority Leader Leila De Lima sa ibibigay na kapangyarihan sa binuo ni Pangulong Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay De Lima, agad niyang binasa ang nilalaman ng EO 94 at nahihinaan umano siya sa maging kapangyarihan ng komisyon. Ilan sa puna ni De Lima, baliwala ang contempt power dahil taglay lang nito ay subpoena power. Walang probisyon na mag-uubliga sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council para mabusisi kung nailabas na ng bansa ang mga kinikwestyong pondo at ilan pa. Gate ni De Lima, mas magiging malakas ang paghabol at pagpapanagot sa masangkot sa flood control project anomalies kung may batas na pagtitibayin sa halip na executive order lamang ng Malacanang. Muli ginit ni De Lima na mas mainam na maisabatas ang kanilang House Bill 4453 para sa Independent Commission na may malawak at malinaw na mandato kasama ang contempt at subpoena powers. Pagamat na-appreciate natin na may ganyang EO, pero kailangan pa ho yung meron talagang batas na mag-create ng mas makapangyarihan, mas malawak na mandato na isang independent commission. At gusto ko rin pong ulitin na sana po yung Kongreso, both houses of Congress, the House of Representatives, tsaka yung Senado, na in their ongoing investigation, yung House, yung Infracom, yung Senate, yung Blue Ribbon, sana maisipan na nila to give way dyan sa Independent Commission. Dyan sa, as created by EO number 94, at kung maisabatas na po, at kung maasa kami na maisabatas na po yung bill namin, ay to give way to them. Dahil para maiwasan na yung mga issues of credibility, yung issues ng conflict of interest, lalo na may mga pinangalanan na. Hindi ko po sila hinuhusgahan, hindi ko po sinasabi na guilty sila. Pero the very fact na mga nababanggit ang mga pangalan ng ilan-ilan na mga miyembro ng House at ng Senado, paano po maniniwala ang publiko sa mga magiging findings and recommendations ng dalawang committee na yan? Samantala, dahil may binuunang komisyon ng Pangulo, makabubuting itigil na ng Senado at Kamara ang kanilang investigasyon. Anya, may ilang kongresista at senador nang idinadawit. Baka mahirap paniwalaan ng publiko kung patas ba o totoo ang magiging resulta ng mga investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.